KBP Oras. Eksakto en punto 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Muling nakaranas ng pambubuli ang Philippine Coast Guard mula sa China Coast Guard. Kahapon, inakusahan ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard ng dangerous and blocking maneuvers habang ang BRP Teresa Magbanwa ay nagpapatrolya malapit sa Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, 4 na sasakyang pandagat ng China ang gumawa ng dangerous maneuvers. Dangerous! Sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng 9 na araw na pagpapatrolya at namigay ng food pack sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang sabi pa ng Philippine Coast Guard, binuntutan pa ng Chinese vessels ang BRP Teresa Magbanwa sa paligid ng shoal. 124 na ang nautical miles mula sa bayan ng Masinloc, Zambales. Ngunit sa kabila ng insidente ay matagumpay na natapos nito ang maritime patrol. Batay na rin sa direktiba ng pamunuan ng Philippine Coast Guard. Yun naman pala. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balat, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lame. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Yo! Maaga bang gumising? Maaga bang bumangon? Mula sa long weekend. Long weekend. Ang haba ng long weekend mo. Oo nga, kumbatsero. Kapag pala 3 araw kang nawala sa programa, mag-a-adjust ka agad ang katawan. Muntik na akong tanghaliin kanina. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mga yun, 2, 3 araw. Ano ka na pala? Hindi, nag-a-adjust ka agad. Parang nagdalawang alarm ako. Parang nakatulog ulit ako. Matindi. Parang siguro, sabi siguro, dagdagan mo pa yung 3 araw mong wala. Binibilang ko yung long weekend mo para 10 araw. Umabot ba ng ganon? Ang bilang ko 3 lang. Kayo po ba, nakapag-recharge ba kayo mga kababayan? Mukhang nakapag-recharge, kumbatsero, dahil pasado 5:00 pa lang. Grabe na ang sasakyan sa kalsada. Ganun talaga. Kaya talagang kailangan nating mag-adjust sa sitwasyon natin sa traffic.
kailangan mag-adjust tayo ng oras, paagahan pa natin lalo ang Totoo pasok yun. sa ang gising at ang pasok. Totoo yung kumbatsero. Hindi pwedeng ikakatwiran mo ngayon na hindi matraffic eh. Matraffic. Oo, nako, Pagka- na-late ka o hindi ka wala na. narating. Pagka ganun parang hindi ka taga Pilipinas. Kaya, do you want to change the world? Yun. Do you really want to change the Constitution? Ayan. Start off by making your bed. Sabi nga ni, sino yun? Si Admiral William McRaven. Totoo yun. Start off by making your bed. Magtuklop ka ng higaan mo. Sigaw ka ng sigaw ng change. Hinigan mo lang hindi mo maayos. Totoo. Yung kumot mo man lang hindi mo matiklop. Yung cobre kama mo. Baka hindi nyo pa napapanood yun ha. Minsan papakita namin Si sa inyo. Admiral William McRaven. Yan ay retired na. Pero ang ganda nung kanyang naging talumpati na yon sa isang eskwelahan dyan sa amin, sa Amerika. Totoo, kumbatsero. Kasi napaka nakakapukaw ng damdamin mo. Kasi totoo ka eh. Ang dami-dami, totoo si Admiral, ang dami-dami nating reklamo eh. Kuta-kuta Napakarami natin reklamo. Tayong lahat ay naging reklamador. Oo. At baka nga kung bibigyan ng award ang mga Pilipino, Kung magsasurvey. magsasurvey. Number 1 tayo sa pagiging reklamador. Sa lahat na yata ng bagay, napakagaling nating magreklamo. Pero, tama si Admiral eh. Simulan mo. Simulan mo. Sa sarili mo. Oo. Start off by making your bed. Oo. Sa simula pa lang, sigaw ka ng change. Yung hinigan mo man lang hindi mo man ayos. Maitupi. Sampung araw ka nang nakahiga dun eh. Yung banig mo hindi mo man ang nilulun. Lulunin mo. Lulunin. Nanay orin. Pagka hindi nakatikim ka eh. Totoo yun. Hindi lang yan kumbatsero eh. Ako, maikukwento ko sa'yo, may mga ilan tayong nadadalaw na sa mga depressed communities. Maliit na nga bahay. Sabi ko nga pagpasok mo sa bahay, yun na yung kanilang paminggalan, yun na ang sala, yun na ang higaan. Napakadaling linisin sana. Napakadaling linisin. Pero ako nga hindi ko mapigil yung sarili ko eh. Sabi ko hindi nyo ba kayang linisin ito? Hindi ko na malaman kung alin malinis o maraming damit dito. Kung ganun. Nakasamborga doon. Kaya sabi siguro nung may-ari ng bahay na dinalaw ko. Sino ba itong pupunta lang dito. Pero pinaliwanag ko din sa kanila na kinuwento ko, sa amin ka ako sa Nueva Ecija. Kapag ka maliit ang bahay mo at marumi pa, medyo makakantsawang ka. May diferensya. May diferensya ka. Kaya yun, kung tayo ay merong gustong mabago sa ating bayan, sa ating komunidad, sa ating lipunan, simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Pero ang lahat ay abala pa rin sa usaping hiwalayan. Hiwalayan, no? Hiwalayang Dominic at Bea. Totoo na pala, nag-confirm na pala. Nag-confirm na pala. Nung una iba-iba pa ang nagko-confirm eh. Oo, tsaka ang pinagmulan daw dahil sa background ni Dominic. May mga ganong kwento. Anong kulay ba background ni Dominic? Itim. Itim. Dahil meron daw politikong itim na nasa likod. Ganun. Kaya ganun ang... sino nga kaya yun? Yung may-ari daw ng mamahaling kondo na tinitirhan ni Dominic na isa raw politiko. Isa raw hong politiko. Hindi pa ba kinuwento sa'yo ni Gorgie? Nagkita kami ni Gorgie Rula sa isang mall, habang kumakain kami, nakakita si Gorgie kasama si Jun Lalin. Sabi ko, sino ba yung... sino daw? Sino ba yung... Binulong ba sa'yo? Hindi, nilakasan pa nga. Talaga sinigaw? Oo. Binanggit niya kung batsero. Hindi niya yung gaya nung naiisip mo. Hindi yung gaya na Bicolano. Hindi gaya nung nababalita. Hindi. Sino raw? Ito daw isang politiko. Dati raw governor na naging congressman. Hindi nga yun eh. Yun sabi ni Gorgie, hindi yun. Nasabit patuloyan niya yung matanda. Matanda na ba yun? Sabi ko, sino ba yun?
Taga Zamboanga daw, kumbachero. Taga Zamboanga. Zamboanga na politiko. Nakaabang na mabuti si Yuel, nakatingin. Nakaabang, inaabang. Ito, Gorgie, sasabihin ko na. Sabi ni Gorgie sa akin, yung politiko na yon, taga Zamboanga. At kilalang pamilya ito. Kilalang pamilya. Ngayon, kabarkada ni Dominic ito dahil mahilig sila sa basta pare-pareho mga bata pa. Yung congressman na to, bata pa rin. Na katropa. At hindi anya to hindi bigay sa kanya, gano'n? Hindi bigay sa kanya dahil yun tinitirhan ni Kuan, inuupahan niya. Inuupahan niya. So hindi dahil sa sila yun nga. Kaya nga naawa, sabi nga ni Gorgie, nakakaawa naman to si Dominic eh. Yun ang naging tayo pa namang mga Pilipino, napakagaling nating magpahaba ng kwento. Totoo yan. Kaya nga kung takot-takot ng mga post at kung ano-ano. Kaya naglabas ng joint statement. Joint statement. Parang resolution of both houses. Number 6. Itong sila Dominic at si Bea. At naglabas ng pahayag. At kung hindi pa ninyo nababasa, narito po. Mga magulang at mga mahal na tagisbay, narito po. After much thought, matapos ang maraming pag-iisip, consideration, and care at pag-aalala, we have mutually decided na desisyonan naming dalawa to amicably end our engagement. Na tapusin na. Mapayapang tapusin ang aming pagsasama. It was not an easy decision. Ito'y hindi isang madaling desisyon. We, Pongpagong, wanted to have more time. Gusto naming magkaroon pa ng mas maraming panahon. Dalawa! Silang dalawa. Alangan naman isama pa si congressman. To carefully deliberate. Para mas maayos na pag-usapan. And pray about it. At manalangin para dito. But, subalit, there have been many speculations. Marami nang lumabas na mga espekulasyon. Questions. Mga tanong. At yung mga papahagik-gik na rin si paring Ray. Yung mga diin natin. Kung saan-saan. Nasa at. Kung saan-saan. And insults. At mga pang-iinsulto. Unfortunately, narito na po. Ito na. Some even confirmed our breakup without our consent. Meron pang mga nagkumpirma ng aming paghihiwalay nang walang pahintulot mula sa amin. And some created, meron pang lumikha, ridiculous stories ng mga kalokohang mga kwento. That had no basis. Na walang basihan. And were utterly false. At mali naman talaga. So, kaya naman, we felt that the need to share this announcement. Kailangan na kinailangan naming ibahagi na sa inyo ang pahayag na ito. With great sadness. Na may matinding kalungkutan. For our peace of mind in our families. Para sa aming katahimikan. Ito na po yung huling talata. Pakinggan po niyo. Tapos? Pakikalabit niyo. Napakahaba naman. Nakakatulog na yung iba. Baka kayo'y nakakatulog na. Ayan, meron pa palang nakasulat ngayon sa ating DZRH Teleradyo Istorya. Pero sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga nasa sasakyan, yung nasa kanan ninyo, hawakan ninyo sa hita, pisilin nyo. Pisilin nyo at kung babae po yun, demanda abot nyo. Para magising. At napakahalaga ng bagay na pinag-uusapan natin na pinag-aaralan. Pakiusa! Understand that this is an extremely painful yet united decision. Na ang napakasakit na desisyong ito. Pero aming desisyong dalawa. Magkasama nilang pinasyan. And we sincerely request for everyone. At kami nagikiusap sa lahat.
to kindly spare us na iligtas nyo kami. from more cruel and very hurtful words Ayun. Tigilan nyo na yung mga masasamang salita na yan thrown on social media. na inilalabas sa social media. Yan po yung Yan po ang pahayag mula kay Bea at Dominic. Dominic, Joint statement to. Joint statement to. Kaugnay po ng statement number 6. Kaugnay po ng kanilang hangarin na amyendahan ng konstitusyon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos! Pakahirap maging public figure talaga kung batsero eh. No? Oo, talaga. Parang Parang public property ka eh. para ka ring opisyal ng gobyerno na Totoo. lantad sa publiko ang buhay. Ang problema lang nito, kumbatsero, yun nga binanggit nila, yung cruel and hurtful words. Ayun, yun na nga. Yung bang ang dami-daming speculations, buhay nila yun. Public figure sila. Oo. Pero yung gagawan mo ng kwento, magkahabi ka ng karugtong na Yun, kwento. lalo na yung naging kwento kay Dominic na pinalitaw na siya macho dancer. Macho dancer. Parang ganun ang dating, di ba? Samantalang Na siya callboy, parang callboy ang dating. Hindi ba? Na hawak ng isang politiko. Yung pala, kaibigan. Kaibigan. Sa kwento ni Gorgie Rula. konfirmado naman kaya yan. Hindi ko lang masabi. Tapos si Bea naman, pag nabigyan din ng ibang picture na ito raw si Bea, parang ang dating, controlling, manipulative. Parang Na, gano'n. ang gusto niya, siya lang lagi ang inaasikaso ni Dominic. Na kapag may ibang oras sa kaibigan o sa ibang miyembro ng pamilya, nagseselos, Ganun, nagagalit. May gano'n naman talagang tao. Na hindi naman talaga dapat. Dahil pag minahal mo ang isang tao, mahalin mo siya. Halimbawa, andyan pa nanay niya. Wala ka bang music dyan? Sandali lang. Sandali lang po mga kaibigan. Nasaan na ba yun? Ayan. Halimbawa, meron pang nanay yan. Siyempre, may oras na ibibigay yan sa kanyang nanay. Sa kanyang tatay. Sa kanyang mga kapatid. Minsan sa mga kaibigan. Totoo yun. Sabi nga nila ay, kung mamahalin mo ako, mamahalin mo, hindi lang ako, pati ang taong minamahal ko. Ayan. Ang mahalaga sa akin ay pahahalagahan mo. Oo, tama yun. Kasi kabuuan. Hindi mo kakumpetensya ang nanay ko. Hindi mo kakumpetensya sa akin ang tatay ko. Totoo yun. O ang mga kapatid ko. At saka, ang totoo nun, pagka minahal ang isang tao, hindi lang ang kanyang mga katangian. Ang kanyang mga mabubuting mga katangian. Ano pa? Pati na rin ang kanyang mga Kapintasan. Mga kapintasan. Yun ang tunay na pagmamahal. Yan Yayakapin mo pati ang kanyang kapintasan. Yan ang tinatawag na unconditional love. But why? What is love? I don't know. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Tama dos. na nga yan. Oras po natin. Achi, gising na. Mr. Jalom Tang, Laktiam Di Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos por dos. Ginugulo tayo dito kung batsero ni Paring Ray. May nakalimutan daw tayo. Oo nga. Bago raw tayo mag-ACS Balita, nakalimutan daw natin yung kwento ng Albi Benitez at Ivana Alawi. Alawi, oo nga. May latest na ho dyan. Oo. Mga kaibigan. Hi. Hello. Ang kwentong Albi Benitez at Ivana Alawi ay amin pong ihahaltid sa inyo bukas. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Palad Ko. Balita makatotohanan.
balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw ng Lunes, 12 ng Pebrero 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pinay chef binigyan ng Ambassador's Commendation sa pagsusulong ng ugnayan sa culinary ng Pilipinas at Japan. Secretary Johnny Enrile tatanggap ng 100,000 pesos na centenarian cash gift. Yun. Samantala, 100 dagdag sahod mabigat sa mga employer ayon sa DOLE. Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos nagde-date tuwing Miyerkules kahit busy ang kanilang schedule. Presyo ng ilang bulaklak sa Metro Manila, doble na ang itinaas ilang araw bago ang Valentine's Day. Barangay official sa San Miguel, Bulacan, inambush. Himalang nakaligtas sa kabila ng 8 tama ng bala sa katawan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, kinilala ng Japanese Embassy ang sikat na Pinoy lady chef na si Chef Reggie! Chef Reggie! Chef Reggie Aspiras! Uy, tatahi-tahimik ka ha. Wala ka man lang kakibuki-bo, Chef Reggie ha. Nag-iimbita ha. Si Chef Reggie Aspiras sa pagsusulong ng cultural exchange sa pamamagitan ng pagkain. Personal na ibinigay ni outgoing Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, ang Ambassador's Commendation kay Chef Reggie sa kanyang tahanan sa Makati noong weekend. Ayon kay Ambassador Koshikawa, kinilala ang Japanese food bilang isang UNESCO Intangible Cultural Heritage noong 2013 dahil kay Chef Reggie sa kanyang pagsisikap sa pagsusulong ng Japanese cuisine. Ayun pala yung picture nila, kumbachero. Yes. Si Chef Reggie Tatahi-tahimik Magpakain naman kayo. Chef! Ayon kay Chef Reggie, pagpapatuloy niya ang pagpopromote sa Japanese at Filipino relations sa pamamagitan ng one dish and one bite at a time. One dish and one bite at a time. Ayan. At meron ba itong si Chef Reggie na bumibiyahe sa abroad? Yes. May grupo, tapos iba't ibang mga kainan sa iba't ibang bansa ang pinupuntahan. Iba itong si Chef Reggie Chef papasyal kami uli sa inyo ha. Isama nyo naman kami doon. Ano bang title nun? May title siya doon yung kanyang para may vlog din siya ayan si Chef habang nasa likod niya yung mga toyo, mantika. Congratulations Chef Reggie Aspiras. 6:31 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Tatanggap si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ng 100,000 pisong cash gift na ibinibigay ng pamahalaan sa mga centenarian. Magdiriwang si Enrile ng kanyang ika-100 kaarawan sa Miyerkules, Febrero 14, Araw ng mga puso. Sa ilalim ng Centenarian Law of 2016, pasok na si Enrile sa 100,000 pisong one-time cash gift mula sa pamahalaan at isang letter of felicitation mula sa Pangulo. Posibleng hindi kayanin ng maliliit na employer sa bansa ang isinusulong ng Senado na 100 pesos na dagdag sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, medyo mabigat ang nasabing halaga, lalo na sa mahigit sa 900,000 negosyo na nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises.
Gaya ng karaniwang magsing-irog, magde-date sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Valentine's Day. Abo. Sa Valentine's Day special vlog, sinagot ng first couple ang mga tanong kung paano nila nababalanse ang kanilang relasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, gumagawa pa rin sila ng paraan para makapag-date sa kabila ng pagiging busy. Tumatakas, ha? Oo, tumatakas. Gaya ng 5 to 20 minutes na pagkain sa labas. Matindi, ha? Ang bilis na kain nun. Oo, saka kwan yun, 20 medyo minutes. mahirap pa na gawa ng paraan yun eh. Oo. Lalo na kung may nagbabantay sa'yo lagi. Binahagi naman ng First Lady. Makikikain pa yung nagbabantay. Malamang. Binahagi naman ng First Lady na nagde-date sila ng Pangulong Marcos tuwing Miyerkules ng gabi. Aba. At ipinagluluto din ng Pangulo ang First Family. Wow. Unang kainaman na marunong magluto ang Si Presidente lalaki. Marcos, magaling magluto yan. Ikaw ba, kumbachero? Alam mo, pinagluluto ko din ang pamilya ko ng pritong itlog. Andito, merong kanyan may video yan eh. We try to find, 5 minutes here, 20 minutes there. We eat together maybe. Basta whatever the schedule allows, we take full advantage of it. Ang kasunod na tanong, do you still date? I'll let you answer that. Why don't you answer that? Yeah, we have date night every Wednesday. We choose a restaurant to eat in. If he's busy, then he cooks, right? At home. But mostly we eat out and we try to talk about funny things to lessen the stress. Yan po ang pahayag ng mag-asawa, si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Alas 6:34 ang ating oras. Naimbang bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga bulaklak ilang araw bago ang Valentine's Day. Sa Farmers Garden sa Quezon City, ang isang dosena ng pulang rosas ay nasa 1,500 na. Aba. Mula sa dating 700 pesos habang ang kalahating dosena na dating 500 ay sumipa na sa 1,000. Naninipa pa pala yan? Ang isang piraso naman ng sunflower ay tumaas na ng 100 na ngayon ay 500 mula sa 400 at ang tatlong piraso nito dating 1,300 ay 2,000 na ngayon. Ang assorted bouquet naman na dating 700 ay sumipa na sa 1,500 habang ang special bouquet ay tumaas ng 100% mula sa dating 1,000 ngayon ay 2,000 na. Ayon sa mga vendor, nagsimulang tumaas ang presyo ng mga bulaklak noon pang Sabado, makaraang magtaas ang mga supplier nila mula dyan sa Dangwa Flower Market sa Maynila. Depende yan di ba, kumbachero? Depende talaga. Merong mga practical na ngayon ng mga babae, lalo na kapag girlfriend pa lang, boyfriend, girlfriend, ano pa yan, bulaklak. Bulaklak. Bulaklak, at namimili pa ng kulay ng bulaklak yan. Yes, Ayoko ng pula, ha? May ganun. May mga ganon. Gusto ko yung dilaw. May ganon. Tapos gusto ko may sokolate. May sokolate, yes. Sa mga misis na yung mga mag-asawa na, anong bulaklak? Makakain ko ba yan? Baka makatikim pa kayo ng ganun di ba? May mga ayaw na ng ganun. Perahin mo na lang. Himalang nabuhay ang isang opisyal ng isang barangay sa San Miguel, Bulacan matapos barilin ng 8 beses sa ulo at katawan. Kinilala ang biktimang si Noli Ramos na nagtamo ng isang daplis ng bala sa ulo, 2 tama ng bala sa dibdib, gayon din sa kaliwang balikat, braso at likuran. Sa CCTV footage, niratrat si Ramos ng isa sa 3 lalaking nakamotorsiklo, gayon din ang kasama niyang barangay tanod habang pauwi sa kanyang bahay. Naniniwala ang biktima na may kinalaman ang pamamaril sa isinampang kaso ng kanyang grupo laban sa isang politiko kaugnay ng quarrying sa kanilang bayan. Hindi ba merong dinidiscuss si Kuya Angel na ganito? Na quarry dyan sa San Miguel? Tumanggi si Ramos na pangalanan ng politiko, pero nung Enero kasama ang biktima sa mga naghain ng 24 na kaso ng administratibo laban kay San Miguel Mayor Roderick Chongson dahil sa laganap na quarrying sa kanilang lugar. Alas 6:36 ang ating oras. May follow-up tayo, kumbachero, dyan sa matinding trahedya sa Davao de Oro. Umakyat na ho pala sa 54 ang mga namatay sa landslide dyan. At meron pang 63
ang nawawala. Ayan. Ang tindi dahil sa mga pagulan ay nagkaroon ho ng landslide last week dyan ho sa Maco, Davao de Oro na naging dahilan para marami ang matabunan. May follow-up tayo mula kay Dodi Ladrera ng Action Radio. Magandang morning, Dodi! Magandang morning, Dodi! Magandang umaga, Tato Nying, Jerry. Binigyang linaw ngayon ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng Maco, Davao de Oro at ang Philippine National Red Cross na isang 3-year-old na batang babae lamang ang nahukay ng buhay na kinilalang si Sheena Malacaste. Humingi ng dispensa ang mga opisyal ng Red Cross at Maco Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Resulta na rin ng iba't ibang lumabas na balita sa isinagawang rescue operations sa landslide area sa Barangay Masarap, Maco, Davao de Oro. Pinagbabawalan na rin sa ngayon ang mga rescuers sa lugar ng pinangyarihan ng landslide ang pagkuha ng photos at mag-post sa kanilang mga Facebook. Samantalang nasa gitna ng batang babae na si Sheena Malacaste ay nagpapagaling na rin ngayon sa Davao Regional Medical Center sa Apocon, Tagum City na nasa pangangalaga ng Central Intensive Care Unit. Kahapon, inilibing rin ang ina ng bata at ang nakakatandang kapatid nito na biktima rin at natabunan ng buhay sa Masara landslide noong nakarang linggo. Anong report mula sa Masara, Maco, Davao de Oro, Dodi Ladrera para sa DZR News Manila. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Dodi! Matindi ang kumbatsero, isang Himalayan yung bata. 3 taong gulang na bata na nakuha ng buhay mula ho dyan sa landslide na yan. Mamaya may mga follow-up pa tayo dyan mula sa disaster officials ng Davao. Balita. Susunod! Dito mo! Makakausap po natin ang isang doktor. Dahil ang Philippine Medical Association pala, kumbatsero, ay biglang ang mga opisyal at miyembro ay biglang napatayo. Napatayo at gustong manugod nang mabalitaan nilang aprobado na in principle ng 2 komite sa Kongreso ang medical marijuana bill. Ayan, mukhang may mga pagtutol dito ang mga doktor. Matinding pagtutol. Biruin mo, may inooperahan biglang napatigil. May mga seruhano. May mga seruhano na napatigalgal, sabi niya. Nagitla. Bakit? Ano malyari, habi? Sabi kagad, cannot! Ken Cannot! Naging Singapore yan. Cannot! Napasigaw ng gano'n. Napahigtad tuloy si ng mga doktor. Yusek Randy Escolango Yusek Randy, hindi po kayo doktor. Pero hinahanap kayo ni Jen, Yusek Randy. Although meron siyang Doctor of Philosophy. Ayan. Yusek Randy. Bakit kaya gano'n na lang ang pagtutol ng mga doktor? Alamin natin yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:40 ang ating oras. Ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:45 ang ating oras. Nandito na sa linya natin ang isang public health expert. The Doctor is in. Si Dr. Tony Leachon. Doc Tony, magandang morning! Magandang umaga, Jerry at Tunying at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Magandang umaga sa inyo. Apo. Doc, kanina pa namin binabanggit na merong pinagtibay na approved in principle ng 2
komite sa Kongreso itong medical marijuana bill, pero mukhang napalundag ang mga miyembro at opisyal ng Philippine Medical Association at iba pang mga grupo bilang pagtutulo dito. Bakit ho ba? Ano ho bang itinututulan ng mga doktor dito ho sa sa medical marijuana bill? Yung tatlong rason kasi, Jerry at Tunying ang una, talagang dapat hindi pumasa yung bill na yan. Kasi ang marijuana ay restricted drug. Substance 1 kasi siya. Mahulihan ho kayo ng marijuana or cannabis, mag-cultivate, mag-import, huhulihin ka. So, ibig sabihin, may potential siya for abuse and harm. So, kung ma-aproban yan, at narinig mo naman dun sa kanilang press conference na gagamitin sa maraming bagay na walang approval pa ng FDA. Kasi ang approval lang nito sa US FDA para sa isang seizure, pediatric seizure, ang pangalan ay Dravet syndrome at saka Lennox-Gastaut. At ito ay 60,000 patients ang market nito at ito'y syrup lang. Ngayon, nabanggit dun sa hearing na gagamitin nila sa number 1, sa anxiety. Gagamitin daw sa pagtulog, sa insomnia, sa cancer pain. Ang approval ng isang gamot ay nakalaan yan sa US FDA, efficacy, safety, and quality. So yun ang unang rason, dapat hindi siya makalusot. Number 2, de facto kasi yan, Jerry, na recreational marijuana. Kasi kung ang Kongreso na mismo ay nagsasabi kung anong gagawin, kung ano saan mo gagamitin, at meron ka medical cannabis office sa DOH na hindi naman niya jurisdiction yun Jurisdiction niya ng FDA. Bakit mo ilalagay sa Department of Health yun? Sa dami ng ginagawa nun, maasikaso ba yun? So yun ang isang rason dyan. At in the era of social media na maraming fake ads, misinformation, disinformation, online selling, ang vape product ka na o online. At marami tayong gamot na pwede mong bilhin sa Quiapo. Pagka na ipasok na to, Jerry, everybody can prescribe in principle. At ito yung pinapangambahan natin kasi minamadali na ma-aproban. Nung nag-meeting kami last year sa Senate, Senator Robin Padilla, tumututol dyan si Senator Win Gatchalian, Senator Binay, Senator Pia, kasi hindi masagot yung mga katanungan na yan. At yan yung reason kung bakit magpe-press conference ang mga doktor bukas alas 10 sa PMA office. Kasi kung ang medical community, 90%, 21 organizations at board ay ayaw nito, paano mapapasa ang isang health bill without the support of the medical community? Yun yung Jerry Tunying in principle, yan yung summary kung bakit tumututol ang mga doktor. Kasi kung nyari ang syabunga at addiction, hindi natin makontrol. Ito pang papa-aproban mo ang medical marijuana. So that sends a wrong signal to the youth and the population na okay na ito in the era of social media. Binanggit po, Doc, dun sa bill na ang isusulong lang, ang gagawin legal lang ay yung tinatawag na CBD o itong cannabidiol na non-addictive, non-intoxicating strain ng marijuana. Iba daw yung nakaka-addict at inaabuso, yun yung THC, yung tetrahydrocannabinol. So kahit na itong ang papayagan CBD lang ay yung CBD, ayaw pa rin ng mga doktor. Jerry, ang problema kasi dyan yung leakage Kunyari dumating yan sa airport. Kasi pharmaceutical form, Jerry, yan yung sinasabi natin delikado, yung mga dahon-dahon na i-cultivate. Kunyari dumating isa sa customs, paano natin may insure na pupunta yan sa hospital base? Iba kasi yung prescription yan, Jerry. Hindi katulad yan ng Dormicum or Sanor, S2. Dapat yan S3, Jerry. Tunying. Ang manggagaling, let's say, doon
sa airport, diretso yan sa ospital, at ang magpe-prescribe lang kung sino yung doktor, may listahan ka, kung sinong pinescribean mo, anong indication, para walang takas eh. Pero alam mo naman, Jerry, yung drug na yan, kung pharmaceutical form, isang entrepreneurial lang na pharmaceutical firm ang mag-generic niyan. Pwede nang kumalat yan. At yan ay syrup at may vape product ka, gadget. Who would stop anyone na ilagay siya sa isang gadget, lalo na meron kang vape? Na-picture ko na, Jerry, ang pwede mangyari. Siyempre, sasabihin nila medicinal product yan eh. But that will open the floodgates already kasi bawal nga siya in principle eh. So makikita mo doon sa consolidated bill nila, gusto nila i-delist siya sa PDEA na restricted and regulated drug. At nakita natin yun. Kinonsolidate lang yan. Pero doon sa original, 10 bills yan eh. Para kasi, Jerry, Tunying, maging medical siya, kailangan tanggalin mo siya in the regulated drug. Or else hindi siya mapapayagan. How can you do that? So madaling in principle sabihin mo, okay, hindi gagamitin lang siya for medical. But in a country na loose ang regulatory at enforcement agency at meron tayong online selling, paano natin ma-assure ang publiko na hindi? Samantalang ginagamit sa mga suicide, mental health, ang alcohol, cocaine, fentanyl, whatever, halo-halo ito. Makokontrol ba natin ang mga bata sa paggamit nito? So ang sinasabi ninyo, Doc, questions in safety ang concern natin. So ang concern ho ng mga doktor, Doc, ay hindi dun sa efficacy o hindi dun sa epekto sa tao, sa bisa ng marijuana, kundi dun sa possible abuse. Dun kayo nakasentro, Doc? Sa possible abuse and harm for the intended indication. Kasi ang liit na market ito eh. Tinanong ni Senator Gatchalian, if I remember, sa Senate last year, kung ilan lang to. Tinanong yan sa Pediatric Neurology Group eh. 60,000 lang yan eh. Wala naman tayong malaking market yan eh. Naririnig na natin yung mga nasa HOR, mga congressman na gagamitin nila for many indications na binabanggit nila other country. Sa Amerika nga, recreational ang main market niyan. Ang worry ko lang, Jerry, baka maging Colombia tayo. At may pinag-uusapan sila sa technical working group for exportation. Kaya nga, ang sabi nga ni President GMA na member nun, ay hindi naman yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin muna is therapeutic indication. Buti na lang pinigil. Pero may nagsasabi na dapat yun ang i-push. So, wala rin tayong kakayanan, Jerry, for research and drug development. Kasi alam naman natin ang mga gamot natin, inukuha natin sa ibang bansa. So, these are big problems kung makapasa yan. At sana naman, mukhang mare-railroad eh. Kasi hindi naman tayo pinapakinggan. And that's the impetus or trigger kung bakit tayo magpe-press conference para mailahad natin ang hindi nasasabi natin. Alam mo naman, Jerry, sa Kongreso, inibigyan ka lang 5 minuto. At ang iba, minsan napapahiya ka pa pag may binabanggit ka, lalo na to sa medical aspects. And that's the reason why we call it urgent, because once na na-approve ito, it will open the gateway to recreational marijuana. And God bless us kung paano natin makokontrol to pag lumabas. Ang recreational marijuana sa Thailand, grabe, ang laki ng problema nila ngayon, Doc Tony, dahil sa ginawa nilang legal ang recreational marijuana. Nag-umpisa lang din yan sa medicinal sa medical marijuana Tama yan. Yan nga ang binanggit namin at ni Professor Leonor Cabralim. Inumpisahan lang yung medicinal nung naging rampant na ang recreational. Di mo na makontrol ang crimes. Iniisip ko lang, Jerry, kunyari, galing ka Northern Luzon, nakatira ka niyan, tapos yung driver mo, ang dami nating madadali niyan sa dami ng mga motorsiklo ngayon. Ngayon pa lang, madaming aksidente related to alcohol. Lalo na ito na hindi mo makokontrol. Kaya tama, Tunying yan. Binasa ko yan kagabi at mabuti na lang nabanggit mo. At binasa ko lang yung experience sa US. Ang daming crimes,
Ang daming nangyaring mga mental health problems, suicides and all. Kaya makikita mo dun sa Amerika, ang dami na lang, kung mapapansin mo, daming barilan, ang mga estudyante biglang nagwawala na lang, maraming depressed, magugulat ka sa dami ng mga suicides na nangyayari. Ito na lang, yung Parasite actor, tumira yan ng marijuana at alcohol, bago yan, nalungkot, at nag-carbon monoxide poisoning. Pinarada, Jerry, at tunying yung kotse. Pero anong ginamit muna niyang produkto? Nagmarijuana muna siya at alcohol. Imaginein mo yun, yun Korea. Hindi lalo na dito sa atin kung anong pwede mangyari. Okay. Kaya tama yung binanggit mo, tunying sa atin, na ang laki ng problema yan, ma-approvean lang yan, delikado na. Samantalang ang dami natin dapat intindihin. PhilHealth. Binanggit na nga ni Speaker Martin Romualdez, asikasuhin niya yung PhilHealth coverage para mas maraming pasyente ang makover. Universal Healthcare implementation, yung balak ni President Bongbong Marcos na 28 infrastructures ni Secretary Ted Herbosa. Tapos itong maliit na indication na to, uunahin natin. So dapat let's focus on the bigger picture. Kasi ito yung mas mahalaga natin dapat i-address. Doc, ang abuse sa gamot hindi naman nawawala. Maski naman yung mga dati ng mga gamot sa ubo, naaabuso. Yung mga cough syrup, di ba? Ginagamit to ng mga addict yan. Di ba dadaan naman to sa proseso, lalo na doon sa efficacy niya. Hindi ang gusto ko lang sabihin hindi kaya ma-issuehan ang mga doktor na itinutulak lang ninyo yung Western medicine. Western medicine o yung mga pharmaceutical company na parang yung interest nila ang itinutulak ninyo dahil yun ang maapektuhan kapag pumasok ang medical marijuana. Hindi naman yun ang iniisip namin. Kasi pagka yun ang iniisip mo, hindi yan ang tunay na reason. Siyempre, paninira lagi yan. Hindi, kami ba naman mag-aalma na ganito? Sinasabi namin, ipupush namin ng pharmaceutical. Over-the-counter naman ng mga gamot sa ubo Kahit i-abuse mo yan Ibig sabihin, nabibili mo yan Ang pinapa-aproban nila para i-taint nila mga doktor, regulated drug na mismo ang PDEA, Dangerous Drug Board at DOH, ayaw pumayag. Kung yung mga medical agencies ayaw pumayag at ite-taint ka lang dahil pinapaboran ng pharmaceutical firm, hindi yan tatama yan. Ang sumagip sa atin, simula nung World War II, antibiotics ng pharmaceutical firm, panahon ng pandemya, bakuna ng pharmaceutical firm. Hindi po yan. Ang iniisip namin ay safety nyo above all bago natin na isipin yan. Doon tayo sa siyensya at hindi tayo doon sa mga paninirang puri. Ang dami namin nung ginagawa para tumayo kami at i-sound ng alarm bells. At nangangamba kami na baka tayo ay maging Colombia ng Southeast Asia. Now that sa Thailand na hindi effective medical marijuana at nag-escalate to recreational marijuana. Doon lang kami. Ang issue namin, wala naman, alam naman namin ma-approve to at sa paghahangad nila Pero at least, we will not be faulted later on for not telling everybody that this is actually dangerous and serious for the Filipino people. Well said, Doc Tony. Salamat po. Thank you, Doc Tony. The doctor is in. Thank you. Thank you. Thank you, Tanying, Jerry. Doc Tony Liachon, public health expert. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
Ka-Bloom! Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man... Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Napa-message sa atin si General Diaz Cumbachero. General Diaz. Dating PSG commander. Okay. Sabi niya, the contention of Dr. Tony Leachon is well-founded. Not in our country where rules and regulations are loosely implemented and followed. No to medical marijuana, sabi ni General Diaz, na isa pong nanre-raid din sigurado sila diyan ng mga kwan eh. Ang nakakatakot marijuana talaga diyan. eh. Yun nga, yung ang nakakatakot talaga diyan, yung abuso. Yung abuso. Lalo pat illegal sa atin, pero ang dami pa ring nakakalusot. Dami. Paano kung illegal pa? Yun talagang main concern po diyan. Pero marami na rin ang nakapagpapatunay, lalo na doon sa mga efficacy. Specific na karamdaman, yung efficacy nito, Totoo. na hindi makuha sa mga synthetic drugs. Totoo. Sa mga gawa ng mga pharma company. Totoo, Cumbachero. Kaya nga nung binanggit ni Doc Tony kanina yung ilan ba yung market nito, ilan ba yung makikinabang dito kung sakali. Ang report daw 60,000 ba? Maliit lang. 60,000. Baka naman pwedeng ipagawa na lang, ipaghalo na lang natin ng marijuana oil dito yan sa Cordillera. At maganda siguro, mukhang hindi naimbita kaya ang mga doktor o mga taga Philippine Medical Association sa hearing ng apparently Kongreso? Naimbita, Cumbachero. Naimbita, kaya lang they were not allowed to speak longer. Hindi ba, alam mo naman sa Kongreso, pag may nangumbida dyan, hindi naman para mapaganda yung batas eh. Mangungumbida yung iba, mangungumbida yung iba para pakita niyang magaling siya. Gagawin hindi ganon. Yun ang hindi maganda sa Kongreso, hindi lang sa House pati sa Senate. Tanong mo kay Senator Rapi Tulfo. Bakit? Ba't si kay Senator Rapi Tulfo ko itatanong? Siya ang expert sa ganyan eh. Mangungumbida tapos hindi naman pagsasalita. Hindi pa sasagutin. Tatanungin tapos hindi bibigyan ng pagkakataong makasagot. Yun ang expertise nila. Mr. Jalom Tang, magandang morning. Ganon din kay Kuyang Els Bartolome. At kay Engineer Bernard Castro. Si General Sam Sagun. Ano ito? Meron kasing guerrilla syndrome ang mga Pinoy. At si Caso G. Jimenez. Saka Jerry Labasan. Alam na mga law enforcers ang magiging problema dyan eh. Halimbawa, yung illegal, halimbawa, yung pang RNR. Ilulusot at lulusot. Hindi, pang medical to. Hindi, pampahay mo yan eh. Hindi, gamot to. Dadalhin ko sa lola ko to na epileptic. Yun nga ang mga karaniwang magiging palusot ng mga magtataglay niyan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katonying at Ka-Jerry. 2 por 2. May statement na ho ang si Mayor Albi Benitez ng Bacolod tungkol dun sa sila'y naispatan. Sabi siguro na may army, akala ko nakatapos na ako niyan. Naispatan sila. Yan ang sinusubaybayan ni Val Gonzales tsaka ni mag-amang Boy at Val Gonzales. Yung tungkol kay Mayor Albi Benitez at Ivana Alawi. Naispatan daw sa Nabidyohan sa Tokyo. Japan. Sa Tokyo. Napanood ko yung video.
Parang pila sa immigration yata yun parang hindi naman sila magkasabay. Ganun. Ang nakasabay pa nga ni Ivana si Joey De Leon. Tapos Hindi nga pinansin ni Joey De Leon. Tapos nakita sa ibang lugar si Mayor Albi na may kausap sa telepono. Tapos nagkasabay na sila sa pilang. Baka ganun yung style. May Wag statement tayo magpapansinan. May statement na rin si Mayor Albi, di ba? May kopya ka ba dyan? Meron ba? Meron ka ba dyang... Asan na... Ito. Babasahin natin mga kaibigan. Mga kaibigan, narito po ang pahayag ni Mayor Albi Benitez kaugnay po ng kumakalat na video nila ni Ivana Alawi. Ay! Umpisa ka agad. Ako! I'm fully aware of the video footage that has been circulating. Alam ko na may mga video na kumakalat. Which unfortunately na nakalulungkot does not accurately explain why I was in Tokyo. Na hindi naman nagsasabi kung bakit ako nandun sa Tokyo. Ako ulit went there on a business trip. Ako'y nagpunta ron para sa isang biyaheng negosyo. As stated in my official travel order. Na nakalagay naman sa aking travel order. Speculations involving Miss Ivana Alawi. Ang mga spekulasyon na nagbabanggit kay Miss Ivana Alawi untrue. Hindi totoo. And only serve to put malice into what was clearly a chance encounter. Ayun, nagbibigay lang ng mali siya sa isang hindi sinasadyang pagtatagpo. Ay, nagtagpo. Nagtagpo nga pala. Pero may kilala akong ganyan ganyan na style. Ganun na style. Kunyari, hindi sabay. Tapos magkikita rin sa dulo. Kaya pala sabi nung aking hipag na immigration officer, si Ate Kare. Si Ate Kare. Marami pa siyang na-spot Marami daw siyang yung mga babatiin daw niya. Ay, sir. Tapos di makikilala siya. Maya-maya may darating parang kilala to magkasabay kaya sila sa upuan. Eto nakamo tong medyo investigador na si Ate Kare na IO immigration officer. Hindi magkasabay yung isang senador tapos yung artist yung hindi pala senador yan senador pero hindi artista yung parang sikat sa pagsayaw sexy dancer. Para dancer. Pero sikat din siya. Hindi palibasa na naging curious si Ate Kare. Sinundan? Hindi sinundan. Umalis sa pwesto niya. Kaya pala humaba pila sa immigration. Hindi sinundan. Pagkalipas ng duty niya, matingnan niya itong flight yung upuan. Tiningnan niya yung nakikita pala nila yun? Magkatabi! So nakikita pala ng mga taga-immigration officer yun? Yung immigration officer, malalaman niya pag gusto niyang malaman. Commissioner TAN 5, TAN 5. Totoo ba yan? May access ba talaga mga immigration officer? Pagka gusto niyang sa seating arrangement ng eroplano? Makikita. Kaya wag kang dadaan kay Ate Kare. Malalaman ni Ate Kare. So untrue daw. Untrue, sabi niya. I apologize to Miss Alawi and her family ng paumanhin kay Ivana who have been unfairly dragged into issues na nakaladkad sa issue concerning my private life. Tungkol sa aking pribadong buhay. There is no truth to any and all the rumors spreading. Walang katotohanan sa anuman at lahat ng mga chismis na kumakalat. Yung pagkakasabi mo para kasi Tony Calvento. Walang katotohanan hindi nabubunyag. Parang ganun. Nabunyag na nga. And I am setting the record straight. At gusto kong itama to avoid further hurt and damage to them. Para maraming salamat. Wala ng malikapang sakit.
Ayun. Kuya Dante Katabay, klaro Klaro, Kuya yan. Dante Ayan, yan po ang naging pahayag. Ang alkalde ng Bacolod, dati pong kongresista. Ayan. Si Mayor Albi Benitez. Thank you. Antabayanan po ninyo ang mga susunod pang kabanata. Sa dulang pinamagatang ito ang palad ko. Buhay na ba? Palad ko. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member kay BP. Oras! Kapopoy, 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit na Araw ng Lunes, 12 ng Pebrero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Babaeng negosyante sugatan matapos hold upin sa loob ng CR ng isang mall sa Quezon City. Van sumalpok sa concrete barrier sa EDSA. Nagdulot ng matinding traffic. Karamihan sa mga Pinoy, pera ang gustong matanggap ngayong Valentine's Day, ayon sa SWS survey. Tama nga pala. BBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos nagbigay ng tip upang maging matatag at magkaroon ng long-lasting relationship. Voter registration para sa 2025 elections aarangkada na. China inakusahan ng Philippine Coast Guard ng mapanganib na maniobra malapit sa Scarborough Shoal. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang pangunahing balita. 7:19 ang ating oras. Sugatan ng isang babaeng negosyante matapos ma-hold up sa loob ng CR ng isang mall sa Tomas Morato Avenue, Quezon City. Nagtamo ng sugat sa kamay at tama ng bote sa ulo ang 32 anyos na biktima na hindi muna pinangalanan. Ayon kay Kamuning Police Station 10 Deputy Commander Police Major Mike Diaz, sinundan ng sospek ang biktima sa loob mismo ng cubicle ng restroom at doon tinangkang saksakin. Naku po. Nanlaban ang negosyanteng babae sa sospek at nakaresponde naman ng mga security guard nang marinig ang pagsisigaw ng biktima. Ngunit nakatakas ang sospek. Dalawang sospek ang tinitingnan ng mga otoridad dahil base sa investigasyon, bukod sa pumasok sa mall, ay mayroon pa itong kasamahan na nasa labas na nagsilbing lookout. Kaugnay niyan, may follow ang ating RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, sinugod ko itong opisina mismo nitong si Police Major Mike Diaz, ang Deputy Station Commander ng QCPD Station 10. Kasama na natin itong si Police Major Mike Diaz, isang matikas na no-bossihano. Sir, kumusta na itong insidente, sir, si Jerry at Anthony Taberna? Kumusta na, sir, itong insidente nitong babaeng inold up sa loob mismo ng CR ng isang mall dito sa Quezon City? Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Jerry at Sir Anthony. Good morning. Good morning, Major. Yes, sir. Sa ngayon po, sir, patuloy na natin ang pag-iimbestiga tungkol sa isolated na pangyayaring ito. Sa ngayon,
sa tulong ng ating mga ibang establishmento sa malapit sa pinangyarihan, tayo yung mga kahingi ng mga CCTV sa kanila para matuntun natin at ma-identify kung sino itong dalawang suspect natin ngayon. Meron na ba tayo, sir, tinutumbok na suspect o mga suspect? Dahil ang binabanggit ninyo, isa lang yung pumasok pero may lookout sa labas. Tama ba, sir? Sa labas ng mall? Yes, sir. Base sa pag-imbestiga natin, may bali dalawa nga yung suspect natin. Yung isa yung pumasok sa mall, saka yung isa naiwan sa labas ng mall. Val, baka pwedeng mabanggit na natin yung mall. Ano bang mall yun? Yung mall, Saan ba yun? Ito, si Major... Major Diaz, saan po yung mall? Anong mall yan? Sa ngayon, sir, hindi po muna namin masasabi para hindi naman po masira yung kanilang kooperasyon sa atin. Saka sa isolated case naman po to Sir Jerry, saka Sir Anthony. Hindi, palagay ko pwede naman yun. Dahil sa ang totoo nun, makakatulong pa nga sa kanila yun kapag sila gumawa ng mga aksyon dyan. Saka sila naman may ginagawa rin aksyon. Hindi naman nila pinagtatakpan yan. Pag nagreklamo sa inyo yung mall, sabihin nyo, kami na nga nagpasabi. Sa ngayon po kasi Sir Anthony at Sir Jerry, ipatuloy naman yung kooperasyon ng ating mall sa... SM ba yan? SM o Trinoma o kung ba yan? Sabihin na natin. Saan ba nangyari yan? Para... po Sir Anthony. Hindi bali po. Dito lang po sa may... Yes, Sir Anthony. Okay. Sige po. Si Pal na lang ang magsasabi sa amin. Yes, sir. Maraming salamat. Thank you, Major. Baka pwedeng ikwento ninyo sa... Jerry Anthony, baka pwedeng ikwento ninyo sa amin, sir, kung paano nangyari para naman mag-ingat yung ating mga kababayan. Kampante kang nakaupo sa trono, biglang may papasok dun sa loob. Paano ba nangyari? Ito, nasundan na o doon lang nagkita o paano kaya, sir, sa tingin mo ninyo? Bali, ang nangyari, sir, yung biktima po natin galing po sa isang restaurant, kumain. Pagkalabas siya ng restaurant, sinundan na po siya ng dalawang lalaki. Sinundan. Hanggang sa pumasok. At nung isang lalaki, sinundan niya yung biktima natin hanggang doon sa loob ng CR ng establishmento natin. At doon nga kinuha yung kanyang mga gamit. Ang sugat niya, sir, may mga sugat sa kamay at napalo pa ng ulo. Paano nangyari doon sa loob ng cubicle kaya yun, sir? May dalang pamukpok o paano? So, base sa initial investigation natin, posible na iniwa yung babae tapos pinalo sa ulo na gamit yung isang bote. So, yun nga po, naka-recover na po tayo ng mga, na-recover na natin yung mga bote. Hindi na nangyari pala, ano mga natangay, Major? Ano po mga nakuha kay businesswoman? Ang mga natangay lang po, sir, sa dalawang cellphone lang po. Dalawang cellphone? Okay. Ito, Jerry Anthony, masingit lang ako. Ito'y negosyante na dumayo lang rito. Yun yung lumalabas dun sa investigation. Major, taga saan ba yung negosyante na nakatira dun sa tumutuloy dun sa isang hotel dito, malapit dun sa pinangyarihan ng insidente? Pakikwento nga, sir. So yung biktima po natin from Tuguegarao po at pumunta lang po sila dito para sa negosyo po. Yan yung po hanggang sa mangyari po yung insidente na po yun, sir. Okay. Sa tinagal-tagal hunin yung pulis, sir. Ito ba yung first time na may nangyari dito? Ito lang po yung first time na nangyari kaso rito po sa Kamuning Police Station po. Diyan sa Kamuning. Sa ilalim ng leadership ni Major Diaz. Pero may mga nangyari ng ganyan sa mga nakaraan. Marami ng ganyan. Pero yung mall ay along Morato. Tama ba, Val? Yes, dito sa may Tomas Morato Avenue. Malapit sa ABS. Malapit sa ABS-CBN. Yes. El Terraso. Yung El Terraso yan. Yung El Terraso, no? Tama. Tama ba, no? El Terraso, no? Tama kayo. Yun. Ayaw pa natin banggitin Bagong mall lang ito kung... Hindi, luma na yan, Val. Bata pa kami ni Kumbachero. 22 pa lang kami ni Kumbachero. Andiyan na yan. Diyan kami naghahabulan dati ni Kumbachero. Sa 2 kami dyan.
Hindi masyadong pasukin, pero ito pa yung mall na nabiktima nitong hindi pangkaraniwang insidente na hold upin ang isang mall goer sa loob mismo ng CR restroom ng nabanggit na mall. Mula rito sa Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! At kay Police Major Mike Diaz. Ayan, si Undersecretary at OCD Administrator Ariel Nepomuceno tutok na tutok kung anong mall Il Terrazo. Il Terrazo dyan sa Morato, malapit sa ABS-CBN. Ewan ko naman kung isasama ng loob ng management ng mall dyan. Totoo namang nangyari. May krimen na nangyari. At may tapos nakikipag-cooperate naman sila. They do not obstruct justice naman. O kaya no problem yan. Kami na nagsabi sa pagpapahintulot ni Val Gonzales. Biruin mo yan, magsi-CR ka lang masusundan ka sa loob. Buti sana, iniisip ko nung una, kung babae yung nang hold up. Lalaki pumasok sa CR ng babae. Yun ang problema. So yun panahon na rin para yung mall mag-adjust ng kanilang security. Pwede naman yun Ayan. Susunod! Tito Boy! Pera nga ba ang mas gusto ngayong Valentine's Day kaysa sa bulaklak? Totoo ba ito? Hindi. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:27. This time check. Nasa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:32. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nanguna ang pera sa nais matanggap ng mga Pinay ngayong Valentine's Day. Pinay na, hindi na mga Pinoy. Kasi ang lalaki naman hindi naman binibigyan kapag ganitong nakakatanggap ka ba? It depends. Bulaklak? Batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Station, 16% ng 1,200 respondents ang nais na makatanggap ng pera bilang regalo sa araw ng mga puso. Sunod naman dito ang love and companionship na may 11% at pangatlo ang bulaklak na may 10% lang. Bukod dito may mga respondent din na nagsabing nais silang matanggap na regalo ngayong Valentine's Day ay damit. May nagsabing sapatos. Meron din nagsabing bag. May nagsabing cellphone. Uy, demanding ha. Alahas. Relo. At meron din namang grocery items lang. Yun. Sa nasabing survey, 19% ng sumagot ng pera ay mga babae, habang 12% ay mga lalaki. 13% naman ang sumagot ng bulaklak ay mga babae, habang 7% ay mga lalaki. Yun, na gusto ring makatanggap ng flowers. Yun lang. Isang van ang sumalpok sa concrete barrier ng EDSA busway sa Mandaluyong at maswerte namang walang nasaktan. Nangyari ang aksidente sa EDSA southbound lane pagbaba ng Ortigas flyover alas 4 ng madaling araw kahapon. Ito po ang ikatlong beses na nagkaroon ng aksidente sa lugar. Ang una ay noong nakaraang linggo nang bumaga ang isang van sa isang bus at noong nakaraang Sabado ay isang SUV naman sumalpok SUV naman ang sumalpok sa nasabi ring barrier. Baka akala ng mga sasakyan na to target yung barrier. Yung barrier, Banggay natin to. Sa kwento ng driver ng van, hindi niya napansin ang concrete barrier pagbaba ng Ortigas flyover dahil madilim sa lugar at tinted din ang dala niyang sasakyan. Ang nasabing aksidente ay lumikha ng matinding traffic sa mga bus na nasa EDSA busway, kaya maraming pasahero ang naglakad na lang pababa ng flyover. Baka pwedeng tanggalin barrier. Itong barrier na to nakaka-aksidente o kaya naman kung batyero aksidente diyan. Baka dapat pinturahan na ng todo to, matinding pinturang as in umiilaw yung barrier, baka hindi napapansin. At wag pamatay ang barrier, yung concrete barrier na yan. Papatayin ka talaga niyan Dapat diyan talaga yung noon pa natin sinasabi na mga yung mga plastic na cones. Pag may nakasira, bayad siya doble. Pag nasagasaan niya yan, bili siya ng 10 pang bilang multa, di ba? Samantala,
Nasa Dangwa pala itong si RH29 Boy Gonzales at tinitingnan ng presyohan ng bulaklak. Tama-tama yan, Boy. Ibigay mo, sabihin mo dyan, nakukunti na ang gusto makatanggap ng bulaklak. Babaan nyo na yung presyo, kamo. Para ibaba na ang presyo. RH29 Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, Anthony, tumaas yung ilang presyo ng bulaklak dito sa Dangwa Market. Ilang araw bago ang February 14 na Valentine's Day. Ang isang bouquet ayon sa tindera ng rosas ay mabibili na sa halagang 1,200 pesos. Dati ay 700 lang. Meron pang nabibili ng higit sa 2,000. Depende sa disenyo. Ang bulaklak naman ng carnation na may kasamang sunflower ay nasa 800. At kung kasama naman ito, ang stargazer aabot ng 1,000 piso. Ang isang dosenang pulang rosas nasa 1,000 hanggang halaga, habang kung may kasama namang stargazer, aabot ng halagang 1,500 pesos. Ang sipling 3 pirasong rosas ay nasa 400 pesos na, habang ang mga Baguio rose ay nasa 100 kada isa. May Ecuadorian roses naman na nagkakalaga ng 300 piso ang bawat isa. Makakabili rin ng mga stock toys na may kasamang rosas sa halaga 500 hanggang 2,500, depende naman sa laki at disenyo. Kung ang bentang naman, yung mga lobo na may kasamang rosas at ilang disenyo na mabibili sa halagang 250 pesos. Bukod sa pagbili ng personal, maaari ding umorder via online para iwas abala, lalo na ngayon na dumadagsa na mga namimili dito sa Dangwa Market. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita! Thank you, Boy! Aarangkada na ang voter registration ngayong araw para sa 2025 midterm elections. Una na idineklara ng COMELEC na pambansang araw ng mga botanteng Pilipino o National Voters Day ang Feb 12. Engineer Tony Nanggel, Feb 12. Aba, araw mo pala ngayon, Engineer. Akala ko sa Miyerkules pa birthday mo. Pangungunahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang registration activities sa Island Municipality ng Kalayaan. Kasabay nito ang implementasyon ng Register Anywhere program ng Paul Body sa 166 mall sa 166 na mall sa buong bansa. Nagbigay ng tip sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos para sa isang healthy relationship. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na pinipilit niyang maglaan ng hanggang 20 minutes para makapag-date sila ng unang ginang. Ayon naman sa First Lady, palagi silang ipinagluluto ng Pangulo tuwing Miyerkules o kaya naman ay kakain sila sa paborito nilang restaurant. Pinuri rin niya ang dedikasyon ng Pangulong Marcos sa pagsisilbi sa taong bayan at pagiging mabuti at selfless nito sa kanyang tungkulin. Sabi ng unang ginang, nagiging malusog ang kanilang pagsasama dahil sa pagkakaroon ng sense of humor at positibong aspeto sa isang problema. Alas 7:39, tuloy ang hearing ng Senado ngayong araw kaugnay ng hakbang upang amyendahan ang konstitusyon. Ayon kay Senator Chis Escudero, umaasa siyang kalmado na ang lahat upang magpatuloy na ang pagdinig sa charter change. Sabi pa ng Senador, mas makabubuting magpatuloy ang proseso ng may respeto ang bawat isa. Iginit ni Senator Chis, hindi makabubuti sa dalawang kapulungan ng batuhan ng akusasyon na nahaluan pa ng personal na mga pag-atake dahil hindi lang ito makasisira sa bawat isa kundi maging sa institusyon. Pangamba ni Escudero, posibleng mawalan ng kumpiyansa mga investors at business sector sa bansa kung mananatili ang girian ng Senado at Kamara. Pinuntutan ng mga barko ng China ang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, mahigit 40 beses binuntutan ng 4 na barko ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa. 4 na beses din umanong nagsagawa ang CCG vessels o China Coast Guard vessels ng delikadong maneuvers laban sa barko ng Philippine Coast Guard at nagpalitan ng radio challenge. Sinabi ng Philippine Coast Guard na 8 barko ng China ang kabuang naispatan sa kasagsagan ng 9 na araw nilang pagpapatrolya, kabilang ang 4 na maritime militia.
Isang Korean ang natagpuang patay sa isang motel sa Santa Rosa City. Nilala ang biktima na si In Kyun Na, 56 anyos, na huling nakitang buhay noong alauna o mag-alas 2 ng madaling araw nang mag-check-in sa motel. Lumabas sa investigasyon na nag-suicide ang dayuhan dahil sa nakitang laslas sa kanyang pulso. Na-recover sa banyo ng silid na kanyang tinuluyan ang blade na ginamit sa paglaslas, habang intact ang kanyang mga personal na gamit kabilang ang pera at cellphone. Susunod! Tito Boy! Uy, meron din palang paliwanag si Ivana Combachero. May sagot siya. May sagot siya. Ano kaya yun? Sinabi niya kayang sabay talaga sila? O kaya ay... so, sinagot na pala ni Ivana. Si? Yung... Sino? Sinagot na pala ni Ivana yung si mga Mayor. Yung statement ni Mayor. Yung statement ni Mayor. Matindi. Dito pa kayo nagligaw. Ano kaya ang sinabi? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita 7:42. This time muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Bachero. Ano naman yan? Nabalitaan mo na ba? Na may pa-contest na naman ng Pagcor? Na naman? Hindi kaya sabi siguro Chairman Altengo. Yan ang mahirap pag ano. Alam mo na. Alam na this, Chairman, ha? Ikaw, Kuya Eric Balcos, ha? Eric Balcos, tsaka kay Twinkle. Baka akala nyo, nagsasaya-sayahan lang kami dito, ha? Twinkle, baka hindi pa ninyo alam, ha? Na may photo contest kayo. Simula ngayong Feb 15, ay inaanyayahan po ang mga amateur and professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng limpak-limpak na salapi. Ano ba tema niyan? Ang tema ay Harvest Time. Ito yung tema ng Pagcor Photo Contest ngayong 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayun. So ang kukunan ay mga bukid, mga palaisdaan. Ayan, maganda ito. Highlight talaga yun. Ano? Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Altenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category. Para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang mga drone cameras. Paano yung mga dati, yung mga dating paraan ng pagkuha? Yung mga conventional, meron pa rin ba? Bukod sa drone, ay mananatili naman ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang mga digital cameras, at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha sa cellphone. Wala ba tayo dyan? Wala bang premyo yan? Ito na. Itinaas din po ng Pagcor ang total cash prize para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong nakarang taon. Magkano nga yung mga halimbawa ako manalo, sumali ko, tapos mananalo ko. Kung kasama ka dun sa 8 mananalo sa conventional category, ay makakatanggap ka ng 100,000 pisong tumataginting. Samantalang makakatanggap naman ng 50,000 pesos ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din po ng Pagcor ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa dating 18 years old nung nakarang taon. Ang lahat ng entries ay kailangang kuha mula August 1. Ito, tandaan ninyo. Mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Ayun. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ayun. Ngayon na yung birthday talaga ni Ninong Dong Tolentino. Ay, Ninong Dong. Ninong RD Dong Tolentino. Happy birthday. Happy birthday. Ang dami na raw nagpapalibre sa kanya. Kababating natin. Ganun talaga. At kay District Engineer Aris Ramos, kinakapatid, happy birthday. Happy birthday. Si RD Ronel Tan. Ayan.
Hindi niya birthday. Hindi niya birthday. Pero binabati lang natin ng magandang morning. Magandang morning. Si Kuyang Eric Dimakulangan ng PPA at ng Strong Tiger Alliance of Riders ay nasa ride ka ba ngayon, mate? Ingat-ingat ha. Binabati rin natin kumbatsero ang mga kasama, ang mga miyembro ng Hokkaido Icebreakers na nakakuha. Mukhang sila yung nakakuha ng video dyan sa Japan. Ganun. May nakuha silang video dyan sa Japan na kumakalat ngayon. Sardinas yan? Oo, Hokkaido Icebreakers. May nakunan sila ng video dyan sa Japan. Kasama dyan si Ma'am Miriam and Sir Manny Daway, si Dr. Lolay and husband Dr. Gonzaga Choli and Jerry Famukol. Ayan, si Raymond and Ayan Ilagan. Ganon din si Judge. Si Judge Angela Dean. Judge. Sisikatan ka ng Judge sa Japan. Judge, ang batang-bata kung batserong Judge dyan sa Taguig. Si Judge Angela Dean at ang kanyang mister na laging nakatutok sa 2x2. Marami silang magiging kaso kung dahil ililipat yan yung mga kaso ng Taguig, di ba? Ay, ng Makati, Embo. Yun ay isang problema dyan. Tsaka si retired Colonel Ernesto Bong Tagle at misis na si Nancy Tagle at iba pang mga kasama sa Hokkaido Icebreakers na may nakuha na ng video. May na-videohan at nakarating hanggang kay kumbatsero. Ang galing ng pagkaka-picture nyo, video. Kitang-kita ho. Ating Susan Yulo Ramos ng Bacolod, sabi niya, kumbatsero happy daw sila na nakita tayong kumpleto uli today in attendance. Pero happy din sila na nagbigay ng statement yung kanilang mayor. Si Mayor Albi. Mayor Albi Benitez. Oy, Reynadar, belated happy birthday. Huli man daw at magaling. Huli pa rin. Ayan. Happy birthday, Ray. Director Dennis Ayag, magandang morning. Eto na. Si Ivana Alawi daw ay sinagot na. Aba, nagkatuluyan din pala. Yun na nga. Alamin natin. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang kumukulong bulalo ang issue ngayon nitong si Ivana Alawi at ang ating kaibigan na si Mayor Albi Benitez. Well, nagbigay na nga ng statement at binigyan na nga ng tuldok ang isyong kinasasangkutan ngayon nitong si Ivana dito kay Mayor Albi Benitez na nagsasabing may relasyon sila. Well, ayon kay Ivana, ito sabi ni Ivana, ay walang katotohanan ang nasabing issue. Hindi daw totoo. Ang sabi niya, hindi po ako ang nagsabing girlfriend ni Mayor Albi Benitez. I met him when I had worked in Bacolod. He was very accommodating and friendly. At hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan. I'm currently seeing someone. Yan eto maliwanag ang sabi niya. Okay, pakinggan niyo mabuti eto ang sabi niyang maliwanag. I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say, baka yung that someone makes her happy. Yan. Baka yan. Si Sunshine yan. Happy. Hindi, si Sunshine. Si Sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Yan yun. Malamang hindi ito yung mani na happy. Anyway, all I can say is that he is a respectable businessman and not a politician. Ayun, respectable businessman. And not a politician. Ang tinutukoy niya ay yung nanliligaw sa kanya. Yung jowa na niya. Boyfriend na niya mismo. At hindi daw iyon si Alvi. O si Mayor Alvi. Nag-react siya. Well, the other side, wala naman din daw pakialam si Ivana
sa kay Mayor Alfie kung ito ba ay karelasyon ng bagong sumisikat na actress na si Angelica Kang. Kasi nai-issue din itong si Mayor Alfie kay Angelica Kang. Ibang klase ang guwapo talaga, di ba? Ni Mayor Alfie. Problema, yan ang mga pogi problems. Oo, yan masama sa mga gwapong tulad ninyo eh. Yun natititigan talaga kayo ng mga babae. O, pagbutihan mo ang pagbabalita. Nanonood sa atin si Boss Gabi Lopez, ha? Uy! Boss Gabi Lopez. Si Professor. Si Professor Gabi Lopez. Ganon din si Kuyang Erd Scudera. Nakikinig din sa atin. Nakikinig at nanonood. Sabi niya mas okay pala na masubaybayan kayo sa TV dahil kitang-kita ang mga pagmumukha ninyo. Ang kagwapuhan ninyo. Ayan, Kuyang Erds. Maraming salamat. Magandang umaga. Kaya ako sa totoo lang, hindi na ako magugulat sa inyong dalawa pag kayo na isyong meron kayong chikiting na nai-love sa inyo dahil napakagwapo ninyong dalawa at mukhang napakabango. Yan ang ating DZRH Showbiz Atas News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Ay! Pabago-bago ang panahon, lalamig, iinit, aaraw, ulan. Baka may mga kailangan ng i-change sa inyong mga bahay, ha? Gaya ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Magandang morning kay Kuyang Romel City. Narito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with your family or barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o i-check out ng kanilang website. Ang tanong! Ay, Kuyang Els Bartolome, congratulations daw kay Police General Junicio Bartolome Jr. ng PDEG. Ngayon ang Dawning of Star rank nila sa krami. Para si General Eli Mata, na-promote na, general na. Ganun ba? General Eli Mata. Magandang morning. Tatahi-tahimik itong si Kachek Talay, ha? Wala ka man lang kakibo-kibo. Sabi ni Alan, dapat nga binabanggit kung anong lugar at anong pangalan ng mall para pinapag-iingat ang mga customer, lalo na yung mga regular customers ng lugar. Totoo yun. Saka yung security nila, kung hindi naman yung mismong management ang may problema diyan, baka kailangan yung kutusan yung security agency ninyo. Kaya nga, yun ang dapat talaga diyan. Diba? Hindi dapat masamain yung naalala, di ba pagbanggit ng pangalan. Ko sa iyo kung batsero kanina, paano kaya yung Glorieta bombing dati? Mall bombing. Sino kaya yun? Blind item natin yung... Hindi, pagka may nangyaring krimen, hindi dapat inililihim yan. Hindi naman kasabwat yung mall dyan eh. Hindi naman, Hindi naman kasabwat hindi naman nila gustong mangyari yun. Pero meron silang dapat na gawin. Speaking of krimen, kumbatsero, hanggang ngayon po ay sumisigaw pa rin ng katarungan ang pamilya nila Direk Jade Castro at mga kasama, Noel Mariano, Ernesto Orsini, and Dominic Ramos. Sila kumbatsero yung dinampot ng pulis dahil sa panununog sa isang modern jeep dyan sa Katanawan, Quezon. Naalala mo nung pambihira. Hinuli itong mga ito nang walang warrant pagkalipas ng isang araw nung maganap yung krimen. Ang problema, ang dami ng testigo nagsasabi. May testigo na
meron ding CCTV footage na nagpapatunay na wala sila doon sa crime scene, nanindigan pa rin ng pulis, kumbatsero. Sila pa rin ang Sila pa rin ang idinidiin. Sila ngayon na kumbatsero ay nakakulong dahil sa nung dinala sa piskalya yung kaso immediately, sabi kaagad ng piskal, sige, may probable cause tayo. Ayun, nako. Yun ang problema. Normally, kung piskal, alam ng mga piskal to, pagka ganon, for further investigation yan una-una, hindi naman tagaroon yung mga yan. Hindi sila tagaroon anong magiging motibo. Wala nga maibanggit yung pulis kung anong motibo sa panununog sa jeep para lang para masabing may accomplishment o case closed. Nako. Tinitingnan ng mabuti yan. Si Secretary Boying Rimulya po, mga kababayan, nag-issue na rin ng kautusan na imbestigahang mabuti ito pong pangyayaring ito. Isip mo, nangyari sa Katanawan during that time na nangyari yung krimen, kumbatsero, may CCTV footage na nandun sila sa Mulanay. Nako. Sa parehong oras. Parehong oras. Ayun na nga. Nakapagpakita na ng ebidensya Ay, nako. Senator Lito Lapid, nasa biyahe daw siya papunta sa Barangay Buhay na Sapa, diyan sa San Juan, Batangas. At diyan sa Padre Garcia, Batangas. Ingat po kayo. Lito Lapid, magandang morning. Magandang morning. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Little